Naku mga kabibig, eto na ating latest lebak-lebak for today. Naku, nag-react na si Kabataan Party List Raul Manuel sa trending news ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at lumabas sa kanyang lungga. At talagang nag-react. Ako, baka mapagalitan kayo ni Martin Romualdez, pati si Brosas. Nag-react, si Castro na lang ang kulang. Hindi ko naramdaman na nag-react si, sino pa mag-react? Oy, si Risa Hontiveros. Wala. Si Kiko Pangilinan, wala rin reaction tungkol dito. Pati si sino pa ba? Yung mga ayaw ni BBM, pero tumahimik sila. Pero itong Makabayan Block talagang nag-react, mga kabibig. Alam nyo ba kung ano ang reaction ni Raul Manuel? Dapat malaman natin iyan. Ito ang reaction ni Raul Manuel tungkol sa official statement ng PSG. Sabi ng PSG, recognizing that this traffic situation posed a potential threat to the security of our president, the PSG took decisive action by opting for the presidential chopper. This decision not only ensured the safety of our leader, but also exemplified our commitment to prioritizing security in the face of unexpected challenges. Yan ang sabi ng PSG Commander Nelson Morales. Nag-react talaga itong si Kabataan Party List Raul Manuel. Sabi ni Raul Manuel, ito security threat ang malalang traffic sa maraming Pilipino araw-araw. Di lang tuwing may concert. Sinupalpal talaga si Presidential Security Commander Nelson Morales. Sa halip na solusyonan ito, mas malaking security threat sa kabuhayan pa ang pinapatupad ni Marcos Jr. sa PUV phase out. So kinonek ni Raul Manuel tungkol sa PUV phase out. Naku, daan-libong trabaho ang imamasaker pagsapit ng February 1 habang naka-chopper lang sa concert ang nag-utos nito. Iyan ang hirap sa manhid at pahirap na liderato na mas madalas pakausap at nakikinig sa dayuhang negosyo kasi kapwa Pilipino. Naku Raul Manuel, baka ipatawag ka ni Martin Romualdez kasi nag-react ka dito. Nako, hindi na kayo maging BFF, hindi na kayo friendship. Paano na yan? Ito rin ang reaksyon ni Arlene Brosa. Sabi niya, an ordinary Filipino endures heavy traffic while commuting via jeep and other affordable public transportation. Meanwhile, the country's president utilizes taxpayer funds to conveniently travel in helicopter to reach a concert. Talagang bardagulan talaga itong sinagot ni Arlene Brosa. Talagang wow! Ang mga tao nga nag-commute ng jeep and other affordable public transportation. Tapos ikaw, ang tax ng tao ginamit mo, pasakay-sakay ka ng chopper pala sa konsyerto ng Coldplay. Ganon na ba kawalang halaga sa iyo ang tax ng tao? Wow! Naku, grabe mga kabibig. Nag-combine powers na ang Makabayan Block. Naku, ito naman ang mga sinasabi ng ating mga netizen. Sabi ng mga netizen, sa halip na solusyonan ito, sabi pala ng Kabataan Party List, sa halip na solusyonan ito, mas malaking security kabuhayan na pinapatupad. Totoo yan, haba na kasya. Ito pa, manhid daw si Pangulong Bongbong Marcos. Sunog si Pangulong Bongbong Marcos ni Raul Manuel. Hindi naman po kasi target ang nakakaraming Pilipino kasi hindi naman po sila presidente. Ito ang mahirap sa henerasyong ayaw mag-ROTC. So it means ang sinuportahan ng isang netizen si Pangulong Bongbong Marcos. Ito pa. Hoy mga ungas, ano ang ginagawa ng mga patapos ng mga subway at train station sa Manila?
bugok ang mga itlog kayo, may ginagawa ding bagong mga airport. Kayo ang ginagawa ninyo, mamorhesyo lang, Raul Manuel. Sa mga magulang, taong bayan at gobyerno layas, wala kayong pakinabang sa mundong ito. Yan ang reaksyon ng mga ilang netizen na tila nagalit at pinagtatanggol si Pangulong Bongbong Marcos. Ito pa ang ibang mga netizen. Sumbong mo kay Speaker Martin Romualdez, Arlene Brosas. Baka pagsabihan niyang pinsan niya. Inggit na naman kayo, Arlene Brosas. Kayo talaga ni Raul Manuel, talagang inggit na inggit kay Pangulong Bongbong Marcos. Talagang nakabantay kayo 24/7. Siguro pinagbabantayan nyo din, kaloka kung kailan siya pupunta ng CR. Hala, ito pa. It's valid naman ang sinabi ni Brosas. Imagine tolerating bad habits of the president when the rest of the country is suffering. Ay, may point naman ang taong ito. Root word, ordinary Filipino. The president is not ordinary. Tanga ba yang si Brosas? Ay. Mga alaga ni Tambay, nangangagat na, baka kulang na sa sustento. Uy, kayo talaga ha. Kadalasan mga ganyan statement na mekos-mekos ang utak. Uy, kayo talaga. Sakay pa more Brosas para papansin ka. More epal para hindi ka kalimutan ng mga tao. Daming inggit. Grabe mga Filipino, daming reklamo. Problema ng ibang Pilipino, problema ng ibang tao. Noon, nagreklamo dahil ginamit ni VP Sara helicopter. Ngayon naman si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, freedom ng ating presidente, umatin ng concert, reklamo din. Ang traffic hindi nawawala. So, simula pa yan ni Pinoy. Aha, Speaker Martin Romualdez, pagkatapos bigyan ng MOOA, nanghihingi pa ng dagdag. Di ba mga kaalyado mo to? Pailalim ka rin tumira kahit pinsan mo naman. Ay, grabe talaga kayo. Wag ganun ha. I'm sure naman may mga points sina Arlene Brosas at Raul Manuel. Meron silang ipinaglalaban. Meron silang gustong makita na gawin ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga PUV at jeepney driver. So, sana itong problemang ito ay matugunan. At the same time, meet in the middle na lang kung ano ang pwede maging solusyon dito. Yung pagsakay naman ni Pangulong Bongbong Marcos na chopper, depende na kung how you able to interpret that. Mali man, hindi mali, supporter ka, hindi supporter, may iba't ibang reaction talaga and you are entitled to say what you want to say. So mga kabibig, yun lang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Kasi everyday ang daming nangyayari sa politika. Sa showbiz at politika, ang dami talagang mga paepal, pa-trending, pa-relevant, basta lang mapag-usapan at forever silang nandyan. Kaya don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!